Morning Church, today is a day that we are going to worship the Lord. Daikon nato siya. Because He is the God who deserves all of our praises. This time, let us ask for the Lord to pour His presence upon us. Naaman mo sa inyong balay, or bisag asa man mo karon, hangyoa ang balaan ng Espiritu na mao'y magapuno sa imuha karong kabutayon. Have an expectant heart that you are going to receive the outpouring of Holy Spirit. Let us thirst for the presence of the Lord na mauhaw bitaw ta, uhawon ta sa presensya sa Ginoo. Let us do that. Let us have that desire karong kabutayon. Hallelujah. Nasasaktan
natin, Panginoon. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, isigaw mo. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Just lift your voices, church. Isigaw mo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Isigaw mo ang kabutihan niya. Iyong ipahalal ang kabutihan ng ating buhay na Diyos. Bisa mo sa kalisod sa iyong kinaabihan karon. Express your thanksgiving unto the Lord. Express your heart unto God. Just lift up the name of Jesus. Lift up the name of our Lord, oh God. Pinapupurihan ka namin, Panginoon. We lift up your name, King of Kings and Lord of Lords. There is no one like you, Jesus. There is no one like you. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. Lord, we thank you for this opportunity that we can praise the King. We can praise the Lord of Lords. Thank you, Lord God, because we can still worship you. Salamat, Ginoong Diyos, sa chance na mamatayin ka na mo, tinuok sa among kasing-kasing, na wala'y magtihim-tihim, wala'y magduha-duha. We thank you, God. We thank you. Lord, we pray that you continuously bless every family who chooses to worship you. Every family who has been faithful, God, sa pagdahig o sa pagpangalaga sa imo.
Because maminaw na punta sa pulong sa inyong Diyos. Bring out your ball pens, bring out your notebooks and your Bible as we listen to the Word of God. Let us all welcome our pastor, Reverend Abraham Malayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ating pananampahan. Subalit kayo ay nasa inyong mga tahanan at ako naman ay nandito sa ating fellowship center. Hindi po natin pwedeng labagin ang alituntunin ng ating pamahalaan dahil po sa ating kalagayan ngayon. Bagaman, huwag po tayong mag-alala sapagat ang Diyos na ating pinaniniwalaan, ang Diyos na ating sinasamba ay isang makapangyarihang Diyos. Actually, there are three attributes that I'm going to somehow make mention about God with regards to our situation today. Sinasabi po ng banal na kasulatan that God is an omnipresent God, God is an omniscient God, and God is an omnipotent God. So wherever we are, whatever our situation is, nothing to worry. Ang ating gawin ay patuloy po nating sambahin ang ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, nais ko pong ibabahagi ang salita ng Panginoon na mayroon pong pamagat na knowing God deeply or growing knowledge of God. Yan po yung ating paksa na pag-aaralan sa umagang ito. Dito po sa aklat ng Ephesians chapter 1 verses 15 to 23 ay makikita po natin dito ang kahalagahan po ng ating pagkakakilala sa ating Panginoon. Of course, I will not be reading the whole thing or the whole passage or paragraph. I'll just simply read verses 18 and 19. Ito po yung panalangin ni Apostol Pablo tungkol po sa mga taga-Ephesians. Sabi niya, I pray that your hearts will be flooded with the light so that you can understand the confident hope He has given to those whom He called. His holy people who are rich or His rich and glorious inheritance. I pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believes Him, who believe Him. This is the same mighty power that raised Christ in verse 20 from the dead and seated Him in the place of honor above, in honor at God's right hand in the heavenly realms. Mga minamahal, ang pagkakakilala po sa Panginoon ay dapat ito po ay lumalago. Ang siyensya ay mayroong sinasabi. Ang sabi ng science, any living thing that stop growing begins to die. Yung halaman daw, yung isang buhay na bagay, kapag tumigil ang paglago nito, ang paglaki nito, nagpapasimula daw na ito ay mamamatay. Mayroong tinatawag na parallelism ang katotohanan na yan, na ganoon din sa ating mga pananampalataya at pagkakakilala sa Panginoon. Kapag tayo ay tumigil, tendency is tayo ay manlamig at kadalasan ng mga tao na tumitigil sa pag-aaral sa katotohanan, sa pag-aaral sa salita ng Panginoon ay nanlalamig at nawawala sa paglilingkod at nawawala sa totoong pananampalataya. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, na tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Yun nga lamang, kuminsan, maating pinapasok sa ating isipan yung isip ng tinatawag na atheista. Yung atheist, ang atheist ay nagsasabi that there is no God for us to know. At maliwanag po, sinasabi ng banal na kasulatan in Psalm 14 verse 1 that only fools ay nagsasabi na walang Diyos. At kuminsan naman ay mayroon din mga tao na naniniwala sa tinatawag na agnostic. Yung agnostic na tao, yun yung tao na nagsasabi kung mayroon mang Diyos, ay hindi natin lubos na makikilala ang Diyos. Yun po. Now, dito po sa paragraph na ating binasa kanina sa sulat ni Apostol Pablo, ay ating pong makikita
na si Apostol Pablo ay lubusang nagalak dahil po kanyang nalaman na ang mga pananampalataya at pag-ibig ng mga mananampalataya sa Ephesus ay napakalaki. Kaya sabi niya, dalangin ko na inyo pang maunawaan, maintindihan ang higit lubos nag-uumapaw na kapangyarihan ng Diyos na nasa inyo, na siyang kapangyarihan na nagbuhay sa Panginoong Hesukristo at nagluklok sa Panginoong Hesukristo doon sa trono ng ating Ama na nasa langit. Mga minamahal, napakahalaga po na ating pong alam ang katotohanan. Si Kristo po ang katotohanan. Ang sinasabi po ng Apostol Pablo sa isang bahagi ng Biblia sa Book of Romans 1:18, dahil po sa tinatawag na ignorance na mga tao, ang kanilang sinasamba ay maling Diyos dahil po sa kanilang tinatawag na ignorance. At yan po ay hindi dapat mangyayari sa mga tao na sumasampalataya sa Panginoon. Lalo na sa ating kalagayan ngayon na hindi po madali. Hindi po madali na gumalaw sapagkat mayroon po tayong tinatawag na restrictions. Ganun pa man. Sinasabi ni Apostol Pablo na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy at patuloy na ito ay siyang tutulong sa ating pong paglilingkod sa Kanya. In particular, mga minamahal, ay ating pong pag-aaralan mismo ang tinatawag na mga benepisyo. Benefits of knowing God deeply. Gusto mo bang magkaroon ka ng totoong benefits sa iyong paglilingkod sa Panginoon? You have to know God deeply. Huwag po tayo magungtinto sa tinatawag na maliit na kaalaman. Mayroon nga po kasabihan na yung little knowledge is a dangerous thing. Delikado rin yung maliit na kaalaman. At totoo po yan sa kahit anong bagay na you will assume or presume that you know it already because you have known something. Delikado po yan. Kaya napakahalaga po na tayo po ay patuloy na mag-aral. At ngayon, puntahan po natin ang ating pong tatatlo po lamang ito ng mga benepisyo na ating pong ibabahagi sa umagang ito kung ang Diyos ay patuloy mong kilalanin, kung ang Diyos ay patuloy mo na sasaliksikin, kung ang Diyos ay patuloy mong kilalanin sa iyong buhay sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Mga minamahal, una po, makikita po natin sa verses 19 to 23, at ito po ay tinatawag na power of God. Mabibinipisyon ka, you will be acquainted with the power of God. Yung power ng God, ni God na ito, this is the exceeding greatness of His power toward us to believe. Kapag ikaw ay mananampalataya, mga minamahal, ikaw ay pinalahanan ng kapangyarihan ng Diyos. Na ito pong kapangyarihan ito ay dinalangin po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians na ito nawa ay kanilang maunawaan, na ito nawa ay kanilang malaman. The prayer of Paul for the Ephesian believers is for them to grow in the knowledge of God. The prayer was not for the material blessings, but for a spiritual one. And knowing God includes knowing the Father, knowing the Son, knowing the Holy Spirit, that will lead to knowing the powers of God as an omnipotent, omniscient, and omnipresent being. Knowing in this situation is more than having the right information, but a deep communion with God in His presence as His resurrected children. Na dapat malaman po natin, mga minamahal, na dahil tayo sumampalataya sa isang resurrected Lord, we are also resurrected spiritually. Paul's purpose in praying for the Ephesian believers is for them to understand the exceedingly great power. Nasa Greek word po ito, isa sa mga ginamit dito ay yung salitang dunamis.
ibig sabihin, miraculous power and miracle by itself that was upon them as believers of the Lord Jesus Christ. That such great power defies the power of death. Bakit kamo? Si Kristo, mga minamahal, ay hindi napigilan ng kamatayan dahil po sa kapangyarihan ito. Because it has the power to give life or resurrect a person into life. And that power is upon every believer. And it is also upon all the believers of the Lord Jesus Christ. But it needs to be comprehended. Paul was talking about divine, dynamic, eternal energy available to us. Christians need to understand this power through Christ, mga minamahal. Why Christians need to function with this power? Bakit po kinakailangan natin mag-function sa power na ito? Because we need to function because by nature we are too weak to understand our wealth in Christ and to use it as it should be. Kinakailangan natin sapagkat weak po tayo. Pangalawa na dahilan bakit kinakailangan natin mamuhay with power. Because there are enemies who want to rob us of our wealth. Mayroon pong kaaway talaga. Yan po yung realidad. That we could never defeat these spiritual enemies with our own power. But we can through the Spirit's power. Now, Paul wanted us to know the greatness of our power so that the enemy cannot deprive us of our great wealth in Christ, mga minamahal. And of course, why do we need this power? Because we need to operate in spiritual power. The power is evidently seen in the resurrection of Jesus Christ. Of course, in the Old Testament, people measured God's power by His creation and by His miracles at the Exodus of Israel. But today, we measure God's power by the miracle of Christ's resurrection, by the miracle of Christ's ascension to heaven, and later on, by the promised decision of Jesus Christ because He will come again. Mga minamahal, ang isa po sa pinakamalaking milagro sa buhay natin na kaya pong gawin ang kapangyarihan ng Diyos at ginawa na ng Diyos ay ang isang tao ay mabuhay sa Espiritu. A person who doesn't have God is dead spiritually. Subalit ikaw na tumanggap kay Kristo, ikaw ay nabuhay in the Spirit, and you are now a complete being. You are now a spirit being having a soul and lives in the body. Ganun po. Dati, nung wala ka kay Kristo, ikaw ay patay mula sa Panginoon. The fact that we are spiritually resurrected by knowing Jesus. Mga minamahal, let us introduce Jesus to others. Because that is our divine duty. To tell others that Jesus is the only way to know the Father. That is our divine duty to tell others that Jesus is the only truth that will give freedom for us from the power, from the penalty of sin and from the power of sin. We need to tell others that Jesus is the only life that will give us eternal life. And this is possible, brothers and sisters, if we truly become intimate with God 24/7. Let us be like Daniel, who prayed to his God 3 times a day. That is found in Daniel chapter 6 verse 10. Na kahit siya ay ginigipit na pinagbabawalan na manalangin, ang panalangin sa kanya, mga minamahal, ay hindi niya isinantabi sapagkat alam niya na doon siya humuhugot ng kapangyarihan. The same thing with us, brothers and sisters. Gusto natin na ating
ma-enjoy ang kapangyarihan na nasa atin. Let us commune with God. Let us give enough time. Despite of how busy we are, and it is not good that even in this time of pandemic, we still claim to be very busy. The pandemic is a trumpet call for each one of us na dapat tayo ay lumapit na talaga sa Panginoon, na dapat tayo ay kumapit sa Panginoon, na dapat ating kilalanin ang Panginoon higit sa lahat na siya ay dapat paghahariin natin sa ating buhay. We are not ordinary people, but we are children of God, and we are powerful people, spiritually powerful. We need really to understand that. Pangalawa po, mga minamahal, na benepisyo kapag ating kilalanin ang Panginoon ng malalim. Pangalawa po, in verse 18, sinasabi po dyan that His holy people who are rich and His glorious inheritance means once we will know God deeply, you will be acquainted of your riches in God. Anong ibig sabihin ito? Ito po ay isa sa mga panalangin ni Apostol Pablo na ang mga Ephesian believers will be able to comprehend that believers in Christ are not only rich, but they are the wealth of God and the glorious inheritance of God. Now, tayo po ay mga mananampalataya. At kabilang po lahat tayo dito, mga minamahal. Hindi po lamang tayo mayaman, subalit tayo ay naging kayamanan ng Diyos. Na ibig sabihin, tayo po yung ipinagmamalaki ng Diyos dahil tayo ay binigyan ng kaloob ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay katawan ng Panginoong Jesucristo at tayo ay naging kayamanan ng Diyos. Because of this, we should be excited na tayo ay pinagmamalaki ng Diyos. Tayo ay pinasisiyahan ng Diyos. And God is expecting from us, mga minamahal, inaasahan po tayo ng Diyos na gumalaw po tayo ayon sa Kanyang kalooban. Mga minamahal, we are not just rich spiritually, but we are also the richest of God. Tayo po ay kayamanan ng Diyos. Na ibig sabihin, in partnership program of God, inaasahan po ng Diyos na tayo ay gumalaw, lalo na sa panahon ito. Hindi po panahon na maging malungkot tayo. Hindi po panahon na matakot tayo. Hindi po panahon para tayo ay maging duwag. Kundi panahon ito na para tayo ay maging matapang at sumunod sa Panginoon, sapagkat tayo ang Kanyang inaantay na gumalaw para sa gayon mangyayari ang Kanyang kagustuhan. Mga minamahal, bilang kayamanan ng Diyos, gusto ko pong sabihin sa inyo na tayo ay dapat magpagamit sa Kanya. Dapat alamin natin ang katotohanan. Ang banal na kasulatan ay katotohanan. Maraming mga tao na hindi naniniwala na mayroong langit. Mayroong mga tao na hindi naniniwala na mayroong impyerno. Mayroon pong nabuo sa ating kaisipan, mga minamahal. May mga bagay na hindi natin makikita. Nakikita dahil maliit, kapag ginamitan mo ng microscope, nandiyan pala. May mga bagay na mga malalayo, hindi mo makikita, subalit kapag gamitan mo ng telescope, nandiyan pala. May mga bagay na nakatago, subalit kapag gamitan mo ng periscope, ay nandiyan pala. May mga bagay na mas lalo nakatago sa loob ng ating katawan kapag ginamitan mo ng endoscope, ay nandiyan pala. Ang langit, ang Diyos ay hindi natin nakikita. Subalit gamitan mo ng Biblia, ito ay totoo pala. Mga minamahal, kinakailangan sumampalataya tayong lubos at lumalim nawa ang ating kaalaman sa katotohanan. Si Heinrich Schliemann, isang anak po ng German pastor, at the age of 7, na kanyang napanood na ang Troy ay nasunog. At yun ay likha po ng isa pong poem na pinamagatan Odyssey and Iliad. At karamihan ng naniniwala na yun ay isa lamang katang-isip
mga minamahal. Subalit para sa kanya isang katotohanan, kaya kanyang sinaliksik ito at nalaman niya later on that it was really true, na ang kwento pala niyon was based on historical facts, at kanya nakuha ang mga ebidensya mula po sa Turkey, mga minamahal, at dinala niya sa Germany. At mga minamahal, si Heinrich po Schliemann ay yumaman na kilala siya sapagkat siya naniniwala at ang kanyang paniwala ay kanyang sinuportahan ng kanyang mga galaw. Now, mga minamahal, because we are rich in Christ and we are God's inheritance, we have to live to glorify Him. Let us make God happy and be proud of us, because He would like to be proud of us. By being devoted, God will be happy. By being dedicated unto Him, God will be happy. Let's learn to focus our lives to Him by using our time, by using our talent, by using our treasure productively. Huwag po tayo magsayang ng oras. Maliwanag po, sinasabi ng Ephesians 5:16, make the most of every opportunity in these evil days. Let us not waste our time. Let us not waste our talent. Let us not waste our treasure, brothers and sisters, but be useful for God. Ang mas makakatulong pa nito ay magpakayaman po tayo sa salita ng Panginoon. Maliwanag po yan sa Colossus 3:16 na dapat magpakayaman po tayo sa salita ng Panginoon. Dahil tayo ay mayaman, kinakailangan malaman natin kung paano natin gamitin ang ating kayamanan, and that is true when we study the Word of God. Apart from the Word of God, we'll be misled, mga minamahal. Kaya mga magulang, mga tatay at mga nanay, gawin niyo pong adhikain, gawin niyo pong goal ng inyong buhay, na inyong pag-aralan maigi ang salita ng Panginoon upang ito'y maituro sa inyong mga anak, lalo na sa ating panahon ngayon. Pangatlo po, mga minamahal, na benepisyo, once we will learn deeply on who God is, hindi lamang iyong will be acquainted with the power of God, will be acquainted with the riches that we have in God, we will also be able to be acquainted with the calls of God. Mga minamahal, sabi po ng verse 18a, so that you will understand the confident hope He has given to those He called. That means a church, therefore, is a group of people called out from darkness into light, brothers and sisters. For that reason, Paul was never tired of telling people that by the grace of God, he is called. He even reminded Timothy that a believer is called by God. Also Peter told the believers and said that believers is called unto glory. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Kaya napakahalaga po na tayo po ay patuloy na sumampalataya sa Panginoong Diyos at patuloy na lumago sa ating pananampalataya upang lumago tayo sa ating kaligtasan. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 2, that like newborn babes, let us desire the pure sincere milk of the Word of God, so that we will grow by it in our salvation. Ang totoong at tama na pag-grow sa pananampalataya at sa kaligtasan ay nakabase po sa banal na kasulatan, mga minamahal. Experiences are good. Maganda po yan. Subalit, dapat ang ating experiences ay nakabase po sa salita ng Panginoon. Mayroong isang tao na nanaginip, na sa kanyang panaginip, siya ay nakarating sa langit at doon sa langit, bago siya pumasok, siya ay nagtanong, nandyan ba ang aking kumpare na ganito ang reliyon? Halos lahat na ng reliyon na kanya nabanggit, at ang sagot, ang tugon ng anghel, wala. Mga minamahal, sabi niya, bakit napakaraming tao dyan? Ang sagot ng anghel, alam mo, ang tao na pinapasok dito ng Panginoon ay hindi dahil sa reliyon, kundi dahil sa relasyon.
Sila ay mga sumampalataya sa Panginoon. Sila ay mga anak ng Diyos. Yan po yung isang bagay na ating pakakatandaan, mga minamahal. Na tayo po ay sigurado na sa langit dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Kinakailangan lamang, mga minamahal, bilang mga mananampalataya, let us therefore believe and trust that the finished work of the Lord Jesus Christ at the cross is sufficient enough for us to enjoy our call unto salvation, and our call unto separation, and our call unto service. Let us serve the Lord as our expression of our love and gratitude to the great love of God. The hope that belongs to our calling should be dramatic force in our lives. It should encourage us to live a pure life, to live an obedient life, to live a faithful life. Yan po, mga minamahal. Napakahalaga po na tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Mayroon po isang kwento sa ating pagwawakas. Isa pong matanda na sa kanyang pamumuhay ay siya nabuhay bilang tagasagwan ng isang bangka. At mayroon tatlong mga matatalino, may mga pinag-aralan ng mga tao sa kanilang paglalakbay habang sila nakasakay sa bangka dahil sila nga ay pupunta sa kabilang bahagi ng isla ng lake, ay tinanong nila ang matanda. At ang sabi ng tanda, ang unang nagtanong ay yung isang biologist. Sabi ng biologist, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng biology? Ang sabi ng matanda ay, iho, pasensya ka na, simulat sa Paul, wala akong alam dahil hindi ako nakapag-aral. Bata pa ako, ito na ang trabaho ko, pinagsasagwan. Sabi ng biologist, kung ganon, 1/4 of your life has been lost. Ang sabi ng matanda, okay lang po. Pangalawa, tinanong na naman sila ng isang astronomer. At ang sabi ng astronomer, tanda, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng astronomy? Sabi ng matanda, hindi ko nga alam ang biology. Astronomy pa kaya? Nagtawanan sila at ang pangatlo yung psychiatrist. At habang nagtatanong ang psychiatrist kung ano ang psychiatry, mga minamahal, hindi rin nasagot ng matanda, subalit lumakas ang hangin bigla at ang bangka ay nalunod. Ang nangyari ay lumangoy ang matanda, naiwan yung tatlo. Malapit na sana sila sa tabing sa dalampasigan ng lake. Nakita ngayon ng matanda na nahihirapan itong tatlo. Ang sabi ng matanda, ako na naman ang magtatanong sa inyo. Hey gentlemen, mayroon akong tanong sa inyo. Ang sabi ng tatlo, ano po yun? Tulungan niyo po kami. Ang sabi ng matanda, do you know what is swimology? Alam mo ba? Alam niyo ba kung ano ang swimology? Naintindihan naman nila. Sabi nila, ang totoo, hindi kami marunong lumangoy. Ang sabi ng matanda, kung ganon, hindi lang 1/4, hindi lang 1/2 ang mawawala sa inyong buhay. Ang buong buhay nyo ay mawawala sa tubig. Mga minamahal, gusto ko lamang po sabihin sa inyo na napakahalaga na alam natin kung sino ang Diyos natin pinaglilingkuran. Of course, hindi sayang ang mga bagay na ating nalalaman sa mundo nito. Sabi po ng mga Bible scholars, and I quote, to know God personally is salvation. To know Him increasingly is sanctification. To know Him perfectly is glorification. Mga minamahal, dapat makilala po natin ang Diyos. Hindi lamang basta makapangyarihan ang Diyos, subalit dapat makikilala natin Siya na Siya ang ating Ama ay hindi magpapabaya sa ating mga buhay sa kahit anumang kalagayan. God bless us all. Pag-aralan muli ang salita na inyong napakinggan at itulong sa inyong mga anak at maging sino mang tao na nangangailangan nito. Ang Diyos ang siyang magpapala